A day in my life as a full-time mom. Pupunta nga pala kami sa birthday ng pamangkin ko at habang papunta kami doon is magsa-story time muna ako. Alam niyo ba mga mi, before ako maging full-time mom, is isa rin ako sa mga nangangarap na mag-abroad para magkaroon ng magandang buhay. Nag-apply ako for Japan year 2023, dalawang interview, failed. Pero nung pangatlong interview is nakapasa naman ako. Napasa ko lahat, aral na lang ng Nihongo ang kulang sa akin. By January 8, 2025, magsa-start na sana ang pasok namin sa school pero early in January, I discover na buntis pala ako. Naiyak talaga ako sa panghihinayang may dami ko ng sacrifice nakapag-resign ako sa pinagtatrabahuan ko, lahat-lahat prepared na sana. Akala ko talaga yun ang simula ng pagtupad sa mga pangarap ko. Pero iba yung plano ni Lord. Lagi kong tinatanong sa kanya kung ano ba talaga yung plano mo sa akin, Lord. Kasi every time na may gusto akong gawin sa buhay ko is hindi talaga matuloy-tuloy. Ewan ko kung bakit. So yun, nag-move on at nag-think positive na lang ako. Siguro hindi para sa akin ang pag-a-abroad. Baka ayaw ni Lord kasi may anak akong may iwan. Yung panganay ko is 2 years old pa nung time na yun eh. By the way, pangalan ng youngest ko is Keita. It's an inspired Japanese name since siya yung dahilan ng hindi ko pagtuloy sa Japan. Keita also means blessing. Kahit hindi man siya yung ini-expect kong blessing, pero siya yung dumating. Kaya thankful pa rin ako kasi hindi naman negative yung dahilan ng hindi ko pagtuloy sa Japan. Like may something sa medical ko, may sakit na discover yung ganun ba, blessing pa rin naman may bagong na-add sa family. Yung iba nga ang tagal lang hiniling na bigyan sila ng anak pero sa akin napaka-effortless lang. Kahit hindi ko hilingin binigay pa nga. Kung parehas tayo ng pinagdadaanan mga mi, huwag kang mawala ng pag-asa. Just think positive. Everything has a reason. Remember, God has a perfect plan for us. Yun lang mga mema ko. Salamat sa pakikinig sa kwento ng buhay ko. Bye!